Oh, eto na. Atensyon sa lahat ng kinaukulan, sa lahat ng airport, lahat ng pier, lahat ng lugar na pwedeng daanan. Kasi po, naroon daw hong kautusan. Okay? Si Secretary Bonoan ang lahat ng opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highway, suspendido muna. Sinususpindi ho ang kailang mga pagbibiyahe sa abroad. So, lahat ng taga-immigration, lahat ng kinaukulan sa mga pwedeng daanan na mga gustong magbakasyon o kung anuman, basta taga-DPWS, bawal muna. Dahil ngayon po ay ongoing ang investigasyon tungkol sa nakakahiyang graft in corruption na isinasangkot ang mga taga-DPWS. Wala tayong magagawa. Hindi po lahat ay sangkot or sabit, pero nilalahat na ni Secretary Bonoan na bawal muna pansamantalang magbiyahe ang lahat ng kawani at opisyal. Kaya kayong mga taga-immigration, tingnan ninyong mabuti ang mga ID ng mga government official, especially taga-DPWS nationwide. Huwag niyong payagang lumabas ng bansa dahil yan ang order. Opisyal at employees, lahat ng opisyal, hindi lang district engineer, hindi lang undersecretary, hindi lang secretary, hindi lang ASEC, hindi lang director, lahat kayo, bawal muna, ayon kay Secretary Bonoan. Yan po ang direktiba at kinumpirma para nga po maiwasan yung mga pwedeng tumakas na may kinalaman sa ghost project, substandard project ng gobyernong na-discover mismo ng ating Pangulo. Hindi lang yan sa flood control. Lahat ng project na kaduda-duda at merong involved na kalokohan at korupsyon sa pera ng bayan, yan ang dahilan kung bakit hindi kayo pwedeng magbiyahe kahit bakasyon. Ha? Malinaw ito. Taga-immigration, magbantay kayo. Lahat ng mga daanan para hindi ho tayo nalulusutan. At related sa balitang ito ng pagbabawal pero ibang isyo, nasa immigration lookout bulletin na po inilagay na ni Secretary Boying Rimulya itong sina Atong Ang at Gretchen Barreto na mga negosyante, businessman, dating artista. Ito na may tungkol sa ongoing investigation ng missing sabongeros. Kaya mga taga-immigration personnel sa Ninoy Aquino International Airport at lahat ng international airport at iba pang mga lugar, lookout bulletin, inaalarma, pinagbabawal. Dapat inyong malaman. Balita ni Secretary Rimulya, meron nang nakalabas pero dapat daw ay makabalik. Dahil malalim po ang seryosong investigasyon sa buhay ng mga sabongerong nawawala mula pa ng 2021, 2022 until now, wala pang katarungan. At itong Atong Ang at Gretchen Barreto, under investigation yan. Itinuturo sila ng mga testigo. Pati Dungan, tama ba yun? Basta yung sino man testigo na dating tauhan ni Mr. Ang na hawak ngayon ng mga otoridad, hawak ng gobyerno bilang mga testigo. Kayo ang itinuturo. Hindi naman sinabing guilty kayo, pero kayo ang itinuturo na may kinalaman sa mga missing sabongero. Kaya under investigation at dahil dyan, lookout bulletin para tiyaking hindi tayo matatakasan. Hindi naman sinabing kayo tatakas, pero importanteng kayo po ay ma-monitor kung kayo aalis, saan kayo pupunta, at kayo ba'y babalik pa. Ayan. Kung kayo aalis, ayan po yan. So, involved sa o sinasangkot sa sabongero issue, sa graft in corruption sa public works, dalawa ho yan. DOJ order, DPWS order. Parehong napakahalaga. Kasi usong-uso kasi yung tayo tinatakasan eh. Kung hindi man ginagawa ng iba pero ginawa ng iba. Marami na pong subject for investigation, marami na pong subject for sa issue ng korupsyon at iba pa, paglabag sa ating mga batas. Ang dali nilang tumakas eh.
Mababalitaan natin, nasa Europe, nasa Amerika, nasa mga bansang kapitbahay natin. Para daw maiwasan na yan, ito na yung ginagawa. Pagbabawal sa biyahe at lookout bulletin. Yan ng dalawang departamento. Sekretary Bunoan, Sekretary Remulla ang may mga utos niyan. Okay. Sunod na pag-usapan natin. Ito, One China Policy. At saka espiya. Yan po yung pinag-usapan sa Senado nitong nakaraang linggo. Yung Committee on Foreign Relations ni Amy Marcos. Okay? Committee on Defense ni Senador Jingo Estrada. Doon sa defense issue, yung tungkol sa spy. Marami raw espiya nakakapasok sa ating bansa. Delikado yan. Nagaling sa Chinese community. Ito namang One China Policy, may kaugnayan dun sa relasyon ng Pilipinas sa China. Sa Taiwan. Sinagot na ho ni Secretary Lazaro, bagong Secretary ng Department of Foreign Affairs. Kanilang kinikilala ang One China Policy. Pero ganun pa man, concern ang Philippine government under President Marcos na tulungan ang mga taga-Taiwan kasi marami tayong Pilipino, OFW. Yun ang purpose ng pagtulong ng Philippine government at concern ng Philippine government sa Taiwan dahil sa maraming Pilipino nagtatrabaho doon na pwedeng maapektuhan kung iinit at magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at saka ng China. Kaya nililinaw yung One China Policy kasi ang paniniwala dyan ng China, huwag makialam ang Pilipinas sa Taiwan. Huwag makialam ang Pilipinas dahil ang One China Policy umiiral ang tingin ng China, ang Taiwan ay probinsya lang nila. Ang Taiwan ay kanila. Ang Taiwan ay dapat lugar na under ng China. Pero hindi naman yan ang paniniwala ng China. Ng Taiwan. Ang piling ng Taiwan, sila ay isang bansa. Sila ay sinusuportahan ng Amerika at ng maraming kaalyadong bansa katulad ng Pilipinas. Kaya dapat maging maingat dito. Tinatalakay ito sa Committee on Foreign Relations. At doon ay sinabi ni Senador Erwin Tulfo na maging maingat. Medyo napahiya nga dyan yung grupo ni Robin Padilla at ni Amy Marcos na alam naman natin na parang ang dating nila ay pro-China. Ipinalaala ni Senador Tulfo na ang One China Policy at yung karapatan ng mga Pilipino at ng Pilipinas ipaglaban ang mga Pilipino sa Taiwan dahil kaibigan ng Taiwan yan dapat nire-respeto. So meron debate sila dyan. Issue ng One China Policy at espiya ng mga Chinese community na nandito na sa ating bansa. Ang sinasabi naman sa Committee on Defense, may mga espiya talaga at communication na ipundar o naitayo ang China dito sa Pilipinas. Kaya delikado. Kailangan palakasin ang laban, ang batas laban sa espiya. Dapat palakasin ang paninindigan ng Pilipinas sa issue ng kaligtasan ng mga Pilipino sa Taiwan at relasyon sa Taiwan, relasyon sa China. Masalimot na issue dyan. Dito natin malalaman kung sinong senador ng pang-international ang dating at kaalaman. Sinong senador ang pwedeng nagkukulang sa kaalaman sa mga foreign policy, international policy, at kalagayan, paninindigan ng Philippine government. Kasi ang One China Policy, hindi birong issue yan. Dapat malawak ang alam dito ng mga senador. Hindi ka basta sasawsaw dyan. Kailangan aralin yan. Kung hindi mo abot ng kaalaman ng isyong ito, abay dahan-dahan kayo. Kung sino yung mga senador na ganyan, mag-aral kayo, baka magkahiyaan.